Opisyal na kinumpirma ng Puting Bahay ngayon ang kanilang ganap na pagbabago ng pulisya ukol sa Ukraine at ibinalik ng kagawaran ng kananalapi ng Estados Unidos ang lahat ng parusa laban sa langis ng Russia. Sabi ng kampo ni Donald Trump, walang hiya raw nagsisinungaling ang mga Ruso tungkol sa umano'y kasunduan sa Alaska sa pagitan nila Trump at Putin. At ngayon, inamin bigla ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov na oo, niloko nga ng Russia ang lahat ng halos isang taon. Ikinukwento ang tungkol sa isang kasunduan na di umano'y nilagdaan sa Anchorage. At ngayon, sinabi ni Lavrov na ang pahayag ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio na walang kasunduang naabot sa pagpupulong ni na Putin at Trump sa Alaska ay kailangang linawin. Sa Kremlin, tumatanggi silang maniwala na tinalikuran na sila ng Amerika. Nauna nang sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na nagkaroon ng pagbabago sa opisyal na posisyon ng Washington kaugnay ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Tumanggi si Trump na maging neutral na tagapamagitan at tinawag ang sarili na taga-suporta ng Ukraine. Ngayon, muling ipinatupad ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang lahat ng dating parusa sa langis ng Russia bago ang digmaan sa gitnang silangan. Mahalaga na ang pagbabago ni Trump ay nagaganap ngayon bago ang NATO Summit. Kinumpirma ni kalihim General ng Alyansa, Mark Rutte, na sa summit sa Ankara sa Hulyo, 7 at 8 mag-anunsyo ang mga miyembro ng bagay na labis na kinatatakutan ni Vladimir Putin tulad ng sa nakaraang episode. Alam nyo na dahil sa mga kontribusyon ng mga miyembro ng NATO, ang budget militar ng Ukraine ngayong taon ay pumantay na sa budget militar ng Russia, na napakahirap isipin ilang taon lang ang nakalipas. Sa ganitong sitwasyon, nanawagan ang pro-militar na si Yastrebano kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia na ihinto ang diplomasyang pinamamagitan ng US at simula ng pag-escalate sa Ukraine bilang tugon sa sunod-sunod na pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine laban sa Russia, hanggang sa paggamit ng sandatang nuklear. Sabi niya, wala na rin namang mawawala. Pero sa panahong ito, opisyal nang nagdeklara ng state of emergency sa Crimea at ang pila ng mga sasakyan palabas ng Crimea sa pamamagitan ng Kerch Bridge ay umabot na ng 2,200,000 sasakyan. Pero pagpasok sa Crimea, walang pila, di ko alam bakit. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, ang link nasa video description. Doon kami agad na pupost ng balita pag may dumating. Kaunang salita na yon himayin natin lahat ng detalyado. Kaya, ang pamunuan ng Kremlin ay hindi pa rin makabawi mula sa pagkabigla matapos ang Estados Unidos ng Amerika at si Donald Trump mismo ay biglang nagbago ng direksyon pabor sa Ukraine. Ang mga mainit ang ulo sa Moscow ay desperadong hinihiling kay Putin na gamitan ng sandatang nuklear ang Ukraine kahit ano pa raw ang mangyari dahil pakiramdam nila wala nang mas lalala pa. Tara, himayin natin ang sitwasyon, alamin kung sinong nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo at paano niloko ng mga Ruso ang lahat ng halos isang taon habang ikinukwento nila ang kung ano-anong di umano'y kasunduan sa Anchorage. Noong Huwebes, Hunyo 25, nagbigay ng mahalagang pahayag si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ukol sa pagbabago ng opisyal na posisyon ng Washington sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. At ayon kay Macron, sa kauna-unahang pagkakataon ay inaprubahan ng Estados Unidos ang isang dokumento na nag-aalis sa kanilang pagiging neutral na tagapamagitan at nagtatakda ng lubos na suporta sa bansang Ukrainian. Ayon sa kanya, mula ngayon, hindi na neutral na tagapamagitan ng Estados Unidos sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hindi, malinaw nilang pinapanigan ang isang panig, ibig sabihin ay ang Ukraine. Bukod sa pampulitikang deklarasyon, ang bagong dokumento, ibig sabihin ang pinal na dokumento ng summit ng G7 ay nagpapatibay ng tiyak na direksyon ng tulong ng Amerika. Nanakaw magpapatuloy ang US sa militar at enerhiyang suporta sa Kyiv at lalong hihigpitan ang parusa sa Russia. Pero kung tutuusin, kapag ang pagbabago ng posisyon ng Estados Unidos ay sinasabi ng presidente ng Pransya o iba pang bansa, pwedeng pagdudahan ang ganitang mga konklusyon. Ngayon, pinatunayan lang ng Washington na tama si Macron at hindi siya nagsinungaling. Simula ngayon, muling ipinatupad ng Estados Unidos ang mga sanksyon sa langis laban sa Rusya. Matapos magtapos ang mga pansamantalang exemption ng Washington dahil sa sitwasyon sa kipot ng Hormuz, inalis na ang mga ito. Ngayon, ibinalik ng Amerika ang lahat ng parusa sa langis ng Rusya
at bumagsak pa ang presyo nito sa mas mababa sa $50 kada bariles. At syempre, itong pagkakataon para sa mga Ruso, nagsara na ito. Paalala, noong Marso 12 ngayong taon, naglabas ang Office of Foreign Assets Control ng US Treasury ng general license na nagpapapahintulot sa supply at pagbebenta ng langis at produktong petrolyo ng Rusya. Nagbigay ang US authorities ng pahintulot sa pagtatangkang para matugunan ang kakulangan ng langis at mataas na presyo dahil sa pagsasara ng Iran sa kipot ng Hormuz. Pagkatapos, ilang ulit pang pinalawig ni Trump ang pagbubukod sa mga parusa pero hindi na ito kailangan ngayon at muling ibinalik ang lahat ng parusa laban sa Rusya. Kaya't saglit lang tumagal ang saya sa kampo ni Putin. Pero ang totoong nagdulot ng isterya sa Kremlin ay ang pahayag ng kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio. Sinabi niya na ang mga napagkasunduan sa pagitan ni Vladimir Putin at Donald Trump sa Anchorage na paulit-ulit na binanggit ng mga opisyal ng Russia ay sa totoo lang ay hindi kailanman umiral. At ang mga Ruso ay sinadyang nagsinungaling at patuloy pang mansisinungaling. Noong Agosto ng nakaraang taon sa Alaska, kung saan personal na nagkita ang Pangulong Ruso at ang Pangulong Amerikano sa unang pagkakataon mula na magsimula ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, ayon kay Rubio, mga mungkahi lamang ang inilabas. Sa Alaska, walang naging kasunduan. Mayroon lamang mungkahi, ngunit walang naabot na kasunduan. Sabi nila, kayo na ang humusga. Kung may kasunduan nun, wala na sanang digmaan, malinaw naman. Mahalagang tanda na mismo ang Kremlin ay hindi kailanman nagbigay ng detalye kung ano mga kasunduan ang naabot sa Alaska at kung ano talaga ang tinutukoy ng Kremlin bilang diwa ng Anchorage. Bagaman ayon sa mga source, inakala ni Vladimir Putin na pumayag si Donald Trump sa ganap na pagsuko ng Ukraine ng Donbas, kabilang ang reyon ng Donetsk, kung saan 80% pa lang ang kontrolado ng Russian Federation. Ayon sa source ng Washington Post, sa Anchorage ay hiniling ni Vladimir Putin na ilagay sa ilalim ng kontrol ng Russia ang lahat ng 4 na rehiyon ng Ukraine na in-annex ng Kremlin noong 2022. Kalaunan, niluwagan niya ang mga hiningi at sinabing handa siyang isuko ang ilang bahagi ng Zaporizhia at Kherson at binanggit ang pagpapalitan ng mga teritoryo. Ito ay talagang napag-usapan at dapat aminin at ang mga Amerikano sa totoo lang ay hindi itinatangi ang katotohanan ito na ang ganitong senaryo sa Alaska ay talagang napag-usapan. At ngayon, inamin ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na si Sergey Lavrov na oo, totoo, walang naging kasunduan sa Alaska kundi nagkaroon lang ng pag-uusap sina Donald Trump at Vladimir Putin, wala nang iba pa. Pawang walang laman na salita lang ang mga pahayag tungkol sa diwa ng Anchorage para ilihis ang atensyon. At ngayon, inamin na rin ito ni Lavrov. Ayon kay Sergey Lavrov, kailangan ng paglilinaw ang sinabi ni US Secretary of State Mark Rubio na walang napagkasunduan sina Putin at Trump sa Alaska. Sabi ni Lavrov, sa Anchorage, una nagkita ng personal ang mga presidente ng Amerika at Russia mula simula ng digmaan. Inilatag ng Estados Unidos ang mga panukala para maresolba ang digmaan at pumayag si Vladimir Putin. Para sa mga Ruso, ito na ay isang kasunduan. Sinasabi nila na bago pa nito, may dinala raw na ilang panukalang pangkapayapaan si Steven Witkoff sa Moscow. At pagkatapos ay pumunta siya sa Alaska para ayusin ito kasama si Donald Trump. At mismong si Sergey Lavrov ang umamin na oo sa Anchorage. Sina Putin at Trump ay tinalakay lang ng pasalita ang mga panukalang binanggit ni Steven Witkoff at pagkatapos noon ay naghiwa-hiwalay na sila. Walang naging kasunduan sa huli. Ngayon, ibibigay ko ang buong pahayag ni Sergey Lavrov at pakinggan niyo ito ng mabuti. Ayon kay kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Rubio, sa Alaska ay mga panukala lang yon, hindi mga kasunduan sa pag-areglo sa Ukraine. Hindi maintindihan kung bakit ganon kalaki ang pag-aalala ng Moscow. Sa totoo lang, ilang araw bago ang pagpupulong sa Alaska, nasa Moscow si Steven Witkoff, espesyal na kinatawan ng presidente ng US. Dala ang mga panukala ni Pangulong Donald Trump. Sinimulan na namin pag-aralan ang mga ito. Nangako si Pangulong V. Putin ng Russian Federation na magbibigay siya ng reaksyon sa pagpupulong sa Alaska. Mukhang tungkol ito sa mga panukalang dinala ni Steven Witkoff sa Moscow.
Sa Anchorage, nang magsimula na ang negosasyon ng dalawang presidente, si Pangulong Putin ng Russia habang nakatingin kay Steven Witkoff na naroon din sa pagpupulong, ay isa-isang binanggit ang mga panukala ng Amerika. Pagkatapos ng bawat punto, tinatanong ni Vladimir Putin si Steven Witkoff kung tama ang pagkakalahad niya ng mga ideyang dinala sa Moscow bago ang pagpupulong sa Anchorage sa harap ni na Pangulong Donald Trump at kalihim ng Estado Mark Rubio. Sa bawat tanong, sumasagot si Steven Witkoff, oo, na ang ibig sabihin ay oo, yun nga mismo ang aking iminungkahi. Kaya naman kapag sinabi ng aking kasamahang si Marco Rubio na puro panukala lang ang naganap sa Alaska at walang naging kasunduan, napapaisip ako kung ano ba talaga ang ibig nating sabihin sa salitang kasunduan. Kung ang isang panig gaya ng Estados Unidos ng Amerika ay naglatag ng kanilang mga panukala para sa pag-aayos ng krisis na ito at ang kabilang panig ay sumang-ayon dito. Kaya kung sabihin nating dito, nagsimulang magmanipula si Lavrov at walang naging pagsang-ayon, hindi ito maganda pakinggan. At agad kong lilinawin, ang pagsang-ayon at kasunduan sa diplomatiko na wika ay dalawang magkaibang argumento at hindi sila dapat ipagsama o itabi sa isa't isa. Ang kasunduan ay dokumento, habang ang pagsang-ayon ay pagtango lang ng ulo, pero pareho pa ring pagsang-ayon. Ngayon, mahusay na manipulahin ni Lavrov ang mga salitang ito. Ipagpapatuloy ko ang CP. Ayon kay kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Mark Rubio, sa isang kaganapan sa gitnang silangan, handa ang Estados Unidos na kumilos at gumanap ng konstruktibong papel kapag nagkaroon ng pagkakataon. Layunin ay pag-isahin ang mga panig at tapusin ang digmaan. Ito ang sinubukang gawin ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa loob ng 1.5 taon. Lahat ng ito ay patunay na may mga mungkahi ang Amerika sa Alaska na tinanggap natin. Ngunit ang binanggit kong CP ay nagbabangon ng tanong mula sa ibang pananaw ayon kay Lavrov. Tinutukoy ko ang talumpati ni kalihim ng Estado, Marco Rubio sa Kongreso, kung saan sinabi niyang hindi pwedeng maging tagapamagitan ng Estados Unidos dahil suportado nila ang Ukraine. Kapag naririnig ang interes ng Estados Unidos na gumanap ng konstruktibong papel at pag-isahin ng mga panig, parang paiwatig na ito na gusto nilang mamagitan. Siyempre, kailangan linawin ang buong sitwasyong ito. Pero ang katotohanan ay nananatili, sabi ni Lavrov. Sa Alaska, tinalakay ang mga mungkahi ng Estados Unidos ng Amerika na tinanggap ng panig ng Russia. Kung isasalin sa mas madaling salita ang buong mahabang pahayag ni Lavrov, inamin niya na oo, walang naging kasunduan. May mga mungkahi lang mula kay Steven Witkoff. Nakaupo si Vladimir Putin at binabasa iyon kay Trump. Tapos tinanong niya si Witkoff kung tama at sinagot nitong tama. At sinasabi ni Putin, sa prinsipyo ay ayos naman, sang-ayon ako. Tandaan natin ito, halos 1 taon nang ikinukwento ng mga Ruso ang tungkol sa isang kasunduan sa pagitan ni Trump at Putin na naabot sa Alaska. Pero sa totoo lang, at ito ay kakumpirma lang ni Lavrov, ganito ang nangyari. Sa pamamagitan ni Witkoff, ipinayag ni Donald Trump ang kanyang pananaw kung paano tatapusin ang digmaan. Pumayag dito si Vladimir Putin at tumanggo lang. Iyan lang. Mulay, ayon kay Lavrov, sa salita lang ito nangyari. Walang kahit isang dokumento, kahit simpleng komunike o memorandum ng layunin ang pinirmahan. Walang kahit isang dokumento ang pinirmahan. Sa makatuwid, walang nakadokumentong kasunduan. Ang nangyari lang ay pantalakay at pagsang-ayon sa isang hypothetical na senaryo. At sa wakas, inamin na rin ito sa Kremlin. Pero mahalaga ring maintindihan dito ang espesipikong paraan ng tinatawag na diplomasya ng mga Ruso na matagal nang umiiral. Tandaan ninyo ang malalakas na sigaw ni Vladimir Putin at ng buong kanyang grupo tungkol sa di umano'y pangako ng mga Amerikano sa Russia noong unang bahagi ng dekada 90 na hindi palalawakin ng NATO papuntang silangan. Niloko raw ang mga Ruso at pinalawak pa rin ang hilagang Atlantikong Alyansa papuntang silangan. Sa katotohanan, wala ni sang kasunduan, wala ni sang deklarasyon, wala ni sang memorandum ng layunin na nagsasaad ng ganitong mga pangako mula sa NATO. Ang NATO, sa legal na aspeto, ay hindi kailanman nangako sa kahit anong dokumento na hindi ito magpapalawak papuntang silangan. Ngunit saan nga ba nagsimula ang mga usaping ito? Kaya nga, kung tutuusin,
Aminado ang kanlurang panig na may mga pasalitang pangako sa mga usapan, sa mga pribadong pag-uusap, ngunit opisyal nilang binibigyang diin na hindi ito ginawang isang legal na may bisang internasyonal na kasunduan. At ganyan talaga gumagana ang diplomasya. Hindi lang sa salita o handshake, kundi formal na inilagay sa isang dokumento. Dagdag pa, ang mga pag-uusap ay nakatuon sa muling pagkakaisa ng Alemanya, hindi sa geopolitical na pagsali ng dating Warsaw Pact na mga bansa. Ang mga Ruso ay umapela sa usaping ito sa sinabi ni James Baker noong nagkita sila ni Mikhail Gorbachev noong Pebrero 1990 sa konteksto ng negosasyon tungkol sa muling pagkakaisa ng Alemanya. Doon nabanggit na wala silang balak pumasok sa silangang bahagi. Ngayon, sinusubukan ng mga Ruso na ipakita ang usapang pasalita ni na Vladimir Putin at Donald Trump bilang isang legal na nagbubuklod na kasunduan. Pero yon ay isang usapan lang, wala nang iba pa. Inuulit ko, kahit memorandum ng layunin ay hindi pinirmahan, wala talagang kahit ano. Inamin ni Lavrov na silang nagmungkahi at pumayag si Putin. Kahit si Lavrov na nagjajagal ng mga konseptong ito ay umaming walang naging kasunduan. Dito, kinikilala natin na si Vladimir Putin ay muling niloko, dinaya at iniwan sa ere. Sa ganitong konteksto, isinulat ng Reuters tungkol sa mga pro-digmaang lawin. Nanawagan sila kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia na itigil ng diplomasyang pinamamagitan ng US at simula ng pag-escalate sa Ukraine dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine laban sa Russia. Ayon sa mga lawing ito, tulad ng binanggit na ahensyang Reuters, nilabag ng Washington ang pangako nitong tapusin ang digmaan sa mga kondisyong pabor sa Kremlin. Ibig sabihin, naniwala ang mga Ruso na kapag sinabi ni Trump na tutulungan sila, itinuturing na nilang kasunduan nito seryoso talaga. Pero, hindi naman bago ang mga panawagang mahigpit na hakbang. Matagal nang hinihiling ng mga makadigmaang tinig sa Russia ang bagong mobilisasyon, pag-atake sa pabrika ng arma sa Europa at paggamit ng taktikal na sandatang nuklear. Lalo pang lumakas ang mga kahilingang ito matapos ang sunod-sunod na malalayong pag-atake ng militar ng Ukraine na nakaapekto sa Crimea at Moscow, nagdulot ng krisis sa gasolina at napilitang ideklara ng mga autoridad ng Crimea ang state of emergency sa peninsula ngayong tourist season. Pupunta pa tayo dyan maya-maya. Para ipakita ang makadigmaang damdamin sa Moscow, magbibigay ako ng CP mula sa hysterical na may-ari ng TV channel na si TV, Tsargrad ni Konstantin Malafiev. At ito ang kanyang sinabi. Ano pa ang dapat mangyari bago tayo magsimulang talagang makipagdigmaan? Ang digmaan ay tagumpay kahit ano pa ang halaga. Bakit hindi natin ginagamit ang sandatang nuklear na ginawa at inipon ng ating mga ninuno para mismo sa layuning ito? Naririnig nyo ba? Si Malafiev hanggang ngayon sinasabi pa rin na hindi pa talaga tayo nagsisimulang makipagdigmaan. Hindi pa raw ito ang totohanan. Ayan, hindi pa raw totohanan. SVO lang daw. Bakit ginagamit agad ang salitang digmaan? At ngayon, may panibagong alon ng mga gustong gumamit ng sandatang nuklear dahil iniisip nila na niloko at nilansi na naman ang Peter Burgess na uto-utong si Vladimir Putin. Kesyo, nilabag daw ni Donald Trump ang isang gentleman's agreement na ginawa sa Alaska. Pero ang tanong, may iba pa bang paraan si Putin para umatake bukod sa nuklear na sa totoo lang, hinding-hindi rin niya gagawin? Samantala, unti-unti nang nawawala sa impluensya ng Russia ang Crimea. Ang mga itinalagang autoridad ng Russia, ang tinatawag na mga autoridad ng inaneksang Crimea at Sevastopol, ay opisyal na nag-anunsyo ngayon ng pagdedeklara ng state of emergency sa peninsula. Ibig sabihin may state of emergency na sa Republika ng Crimea. Sa lungsod bayani ng Sevastopol at sa Republika ng Crimea, ipinapatupad natin ang sitwasyong pang-emergency. Ipinapatupad natin ang regional na antas ng state of emergency parehong sa Republika at sa lungsod. Pinakamahirap ang sitwasyon sa fuel. May mga hakbang na ginagawa ngayon ayon sa utos ng presidente na sapat para maresolba ang issue. Hindi ko masasabi ngayon ng eksakto kung gaano katagal at hindi ko rin maaari ilahad sa publiko ang plano ng mga gagawing hakbang. Bayan pa man, kumikilos kami, walang nakatingga. Sa mga brownout dahil sa mga pag-atake ng kalabang drone, hindi kaya mapanatili ang schedule ng mga kasiya sa lahat. Madalas, hindi tugma ang mga inilalatalang schedule sa totoong nangyayari. Inuulit ko, malalampasan natin ang hirap na ito ng sama-sama. Hindi ito madali at wala pang ganito kailanman.
Opisyal na nagsimula ang state of emergency sa Crimea noong Hunyo 26 mula alas 1 ng hapon ayon sa oras ng Moscow at magtatagal ito hanggang sa gumanda ang sitwasyon. Sa ilalim ng rehimeng ito, maaring limitahan ng mga autoridad ng Crimea ang kalayaan sa paggalaw, itigil pansamantala ang negosyo at magsagawa ng sapilitang paglikas. Inanunsyo ng mga autoridad ng Ukraine na ang paghiwalay ng Crimea mula sa Russia at ang paggawa sa tangway na isang isla. Para dito, ang sandatahang lakas ng Ukraine gamit ang mga drone ay unang nagpatupad ng aktual na kontrol sa paggalaw sa pambansang daan na R-200 at 80 na tinatawag ng mga Ruso na Novorossiya na nag-uugnay sa Rostov Oblast at sa inaneksang Crimea sa pamamagitan ng mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Nagkulang ng gasolina sa peninsula, lalo na nung kalagitnaan ng Hunyo, kaya itinigil ng mga gasolinahan ang bentahan ng gasolina at diesel sa mga tao. Oo, uulitin ko. Sa Crimea, hindi talaga kayang bumili ng gasolina ng mga ordinaryong tao. Samantala, sa gitna ng walang tigil na pag-atake ng mga drone ng Ukraina, malawakang pagkawala ng kuryente, kakulangan ng gasolina sa Crimea at mga limitasyon sa koneksyon ng tren papuntang Rusya. Sa papalapit sa tulay ng Kerch mula sa panig ng Crimea, nabuo na ang pila ng halos 2,500 sasakyan. Gusto ko lang banggitin na 2 araw lang ang nakalipas, 650 sasakyan lang ang nakapila doon. Ngayon, 2,500, 2,500 na. Ipinapakita nito na patuloy na dumarami ang mga gustong tumakas mula sa Crimea. Sa totoo lang, papasok ng Crimea sa pamamagitan ng tulay ng Crimea, walang pila, halos walang gustong pumasok. Nakakapagtaka kung bakit. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, magiging lubos akong nagpapasalamat. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nandun din ang link papunta sa aming pribadong Peachy Insight community sa Patreon kung saan nag-uusap tayo tungkol sa mga paksang di na ilalabas sa YouTube. At doon din ako sumasagot sa inyong mga personal na tanong, kaya pumunta na kayo, mag-subscribe at suportahan ang channel na ito. Lubos ako magpapasalamat sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.